Kapayapaan po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Brad Mel na inyong lingkod dito sa Samba. Salita'y alalahanin, magandang balita ang kining. Ito po ang ating ikalimang paksa ang tungkol sa anak ng Diyos. Hindi ko po ito may pagpapatuloy kung hindi sa gabay at tulong ng Diyos. Ang salitang anak ng Diyos na tinutukoy sa kasulatan ay may malalim na kahulugan. Kung hindi susuriing mabuti ang nasusulat at hindi maihahayag ang mga aklat na pinanggalingan ng aral at salitang ito, maaaring mali ang magiging pagkaunawa ng karamihan dito. Ito po ang ilang gabay para lubos nating maunawaan ang tinutukoy na anak ng Diyos sa kasulatan at kung sino-sino nga ba ang mga ito. Sa abot ng aking makakaya sa gabay ng Panginoon, maibahagi ko nawa dito ang tunay na kahulugan nito na may tamang paliwanag na nagmula rin naman mismo sa kasulatan. King James Version Bible Tagalog po ang ating reference sa pagbabahagi ng magandang balita sa lahat. Mga anak ng Diyos sa pananampalataya, Galatia 3:26 hanggang 27. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya nyo kay Kristo Jesus, sapagkat binautismohan kayo sa pakikipag-isa nyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ginamit po dito ang mga salitang pananampalataya, pakikipag-isa kay Kristo at namumuhay katulad niya. Ang pananampalataya po na walang mabuting gawa ay tinatawag na patay na pananampalataya dito sa binasa natin sa Galatia 3:26-27. Ito naman po ang sinasabi sa Santiago 2:26. Kung paanong patay ang katawang walang kaluluwa, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Diyan pa lamang po malalaman na natin kung kasama ba tayo sa sinasabing iyan na kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pananampalataya nyo kay Kristo Jesus. Kung panay pagsisinungaling, paninira sa kapwa at kasama ng ating ginagawa kahit pa tinatawag nating Panginoon si Yesu Kristo, ay malinaw po hindi tayo mga anak ng Diyos dahil wala tayong mabubuting gawa. Sa ginamit na salitang pakikipag-isa nyo kay Kristo Jesus, ito pong sinasabi sa 1 Pedro 5:10. Maikling panahon lang ang paghihirap nyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay nyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggan niyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pakikipag-isa nyo kay Kristo. Ayan po, hindi po ganap sa harap ng Diyos ang buhay natin bilang mananampalataya. Wala tayong mabubuting gawa at hindi malinis ang pamumuhay. Hindi po tayo kabilang sa sinasabing mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya, dahil hindi ganap o matuwid ang ating pamumuhay sa paningin ng Diyos. Ang pakikipag-isa kay Kristo ay nangangahulugan na sumusunod tayo kay Kristo sa lahat ng panahon bilang ating guro, Panginoon at tagapagligtas natin. Ang sinabi naman na namumuhay kayong katulad niya ay nangangahulugan na ang lahat ng ginagawa natin sa lahat ng panahon ay naaayon sa mga kilos, pananalita at gawa ni Kristo. Si Jesus ay mabait, mababang loob, mahinahon, nagpapalaganap ng kapayapaan, pinakakain ang nagugutom, nagpapayo, nagtuturo at marami pang iba. Kung tayo po sinungaling, suplado, suplada, mataas ang tingin sa sarili, mayabang, maingay at paalaaway, nagsasalita ng pagmumura at masakit na pananalita sa kapwa, nagtuturo ng kasamaan sa kapwa, sumasama sa mga magugulong tao, masasamang tao, na hindi kumikilala sa Diyos. Kung ganito po ang ating pamumuhay, hindi po tayo kasama sa mga anak ng Diyos na binabanggit dito kahit po tayo ay nagsisimba, dumadalo sa pagtitipon sa iglesia, dumadalo at nakikiawit sa praise and worship religious groups at iba pa. Ang Diyos po ay banal. Kaya makikita po sa mga anak niya ang kabanalan. Kung wala po ito sa atin, hindi tayo mga anak ng Diyos. Paano po natin maisasama ang mga sarili natin dyan sa sinabing kayong lahat ay mga anak ng Diyos? Patay nga po ang pananampalataya natin dahil mas marami pang masasama natin ginagawa sa bawat araw kaysa sa mabuti. Nag-vlog ka dahil dyan nagmura ka at nakipag-away ka pa ng naka-live video. Nag-dance TikTok pero halos nakahubad ka or
bakat or kita mo sa ilang bahagi ng body mo. Ang content ng TikTok mo, cooking, pero napaka-sexy ng suot mo at hindi na yung niluluto mo ang pinapanood ng viewers, kundi yung nakikita sa'yo. O nag-TikTok ka habang nagtatato ka, yun ang content mo. Nasusulat po, Leviticus 19:28, huwag din kayo magpapatato. Nagkita kayo ng tropa mo, mga kumare mo, nagchismisan agad kayo tungkol sa buhay ng ibang tao. Bawal pong chismisan o pagkakalat ng chismis. Tapos nagkwentuhan lang kayo ng mga kasama mo. Lagi pang may kasamang mura o pagmumura. Bawal po sa Diyos yan. At sa totoo lang, napakakaunti lang po ng bilang na makakasama dyan sa mga anak ng Diyos. Kaya nga po sikapin natin magkaroon ng tunay na pananampalataya kay Kristo na punong-puno ng mabuting gawa at pagmamahal sa kapwa para mapabilang po tayo sa mga anak ng Diyos. Unang Juan 5:18. Alam nating ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng dyablo. Ang mga anak po ng Diyos ay namumuhay ng may kabanalan, kaya nga po iniingatan sila ng Diyos at hindi sila maaaring saktan ng dyablo. Unang Juan 4:7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Paano nyo po masasabing anak kayo ng Diyos? Hindi nga po tayo umiibig sa kapwa natin. Hindi nga po tayo mautangan, hindi tayo mahiraman, di ba? Maganda ang negosyo mo, maganda hanap buhay mo, nilalampasan mo lang yung mga pulubing dinadandaanan mo. Yung mga pusang gala, mga asong gala, awang-awa ka, binalan mo ng pagkain sa karinderya. Pero yung mga kapwa-tao mo, dinadaanan mo lang, nilalampasan mo. Hindi mo mabila ng malinis na pagkain. Ang laki at ang ganda ng bahay mo, may mga sasakyan ka. Nung may kumatok sa bahay mo at humihingi ng tulong, sasabihin mo patawad. Juan 17:14. Itinuro ko na sa kanila ang salita mo. Napopuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo. Tinutukoy po ng salitang makamundo, yan po yung mga taong maibigin sa sarili lang nila. Maibigin sa mga bagay na nandito sa mundo. Mga gamit, sasakyan, bahay, ari-arian, o pananamit, lahat, kagamitan sa bahay, gadgets, no, at iba-iba pa. Sa Mateo 5:9, ito po ang sinasabi, mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Ang sinasabi pong nagtataguyod ng kapayapaan ay ang mga taong hindi nagkakalat ng chismis at hindi pinagmumula ng gulo, hindi naninirang puri, hindi nakikisawsaw sa isyu ng iba, o hindi mahilig makialam sa buhay ng iba. Juan 17:7. Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Iyo sila at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nanggaling sa iyo. Ang Diyos po namimili kung sino ang magiging mga anak niya. Mateo 24:31. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Muli po, ang Diyos po ang pumipili kung sino ang mga magiging anak niya. Galatia 4:6-7. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag na tayo sa kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Alam niyo po, pag malinis po ang pamumuhay natin at tayo mananalangin, napakagaang bigkasin ng salitang Ama. Tapos hihingi tayo sa Kanya ng awa tulong, magpupuri tayo sa Kanya, magpapasalamat tayo sa Kanya. Bilang anak, nandun yung gaan ng kalooban na alam natin hindi tayo malayo sa ating Ama dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos.
Ito po ang sinasabi sa Mateo 24:31. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Mula po sa kasulatan, ang Diyos po ang siyang pumipili sa mga taong magiging anak niya at darating po ang panahon na titipunin niya ang lahat ng kanyang pinili. Napakapalad po ng mga taong nakasulat sa aklat ng tupa na siyang listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, na tanging ang Diyos lamang ang nakakalam. Sila ang mga taong pinili ng Diyos na maging anak niya. Kung hanggang sa uli ay hindi sila nagubad ng kanilang damit at sila ay magtagumpay, sila ay makakapasok sa kanyang kaharian at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Marami sa atin ang nagnanais na matawag na anak ng Diyos. Marami sa atin ang nais na maligtas at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kung tunay ang ating hangarin sa pagnanais na mapabilang sa mga anak ng Diyos, na mga pinabanal at pinili ng Diyos, habang tayo nabubuhay ay dapat magsikap na makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang tuloy-tuloy na pagmamahal sa kapwa sa lahat ng panahon ang susi upang mapabilang tayo sa mga anak ng Diyos na magkakaroon ng kaligtasan. Habang may panahon pa, lumayo tayo sa kasamaan at mag-ipon ng kayamanan sa langit, kung saan ito ay ang ating mga gawang mabuti at wagas na pagmamahal sa ating kapwa. Mga minamahal, may panahon pa tayo para mapabilang sa malaking pamilya ng Diyos sa langit. Samahan nawa tayo at tulungan ng Diyos. Ito po ang ating ikalimang paksa, ang anak ng Diyos. Masaya po akong makasama kayong muli sa makabuluhang usapan na ito. Ipagkaloob nawa ng Diyos na mapag-usapan naman natin ang tungkol sa pagpapatawad na mahalaga sa ating kaligtasan at pamumuhay bilang mga Kristiyano. Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan. Patuloy nawa ninyo kaming tulungan, gabayan, ingatan at pagalingin sa aming mga karamdaman. Kasama po sa panalangin na ito ang lahat ng pamilya ng mga sumusunod: Alicia Hurok, Amabel del Rosario, Ben Quinte, Cecilia Batin, Claudette Alcance, Debbie Sandico, Dean Sanico, ang mga anak kong sina Jillian Giona, Gay Sangil, Imelda Ciceron, Joan Lang, Joy Alejandro, Jennifer Moreno, Jeanette Andora, Janet Tupas, Jobilin Saga, Mayer Imbudo, Marian Pascua, Marinette Hamulange, Perlas, Roslyn Bonillo, Pine Palima, Renny Gray, Yvonne Gray, Sunshine Cabantac, Susana Elicano, Tet Rivera, Tess Abalos, Elena Siliona, Alvin Sumagang, Andrew De Leon, Benhar Cruz, Benji De La Cruz, Charlie Trinidad, Chad Venoya, Danilo Martin, Ekyong Ruliona, N. Manuel, Francis Barrios, Gandol Chelye, Jay Alaba, Jenny Lopez, Jed Gabutin, Kervin Gray, Mike Gabutin, Pascual Hubo, Ronil De Guia, Ronald Abdaw, Ronald Pulod, Rudy Orino, Ruel Imperial, Russell Apigo at Warren Gutierrez. At sa lahat po na nakikinig at patuloy na sumusubaybay dito sa Samba, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan at pasasalamat ay sa Diyos lamang. Amen. Muli po, ako si Bradmel, ang inyong lingkod, dito sa Samba, Salitay Alalahanin, Magandang Balita ang Kinin. Purihin ang Diyos magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat.